4:32 hanggang 36. At ito rin pong talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ito po naman po yung talinhaga tungkol sa paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung second coming, na atin pong napag-aralan noong huling mga linggo ng buwan ng June. So, ngayon po ipagpapatuloy natin ito, pero nais ko pong bigyan ito ng praktikal na pagtalakay dahil naging masyadong masasabi po natin malalim yung ating pag-aaral nung huling mga linggo. Babasahin ko po sumandali sa inyo yung 25 at yung tatlong talata muna ang ating bibigyan ng diin. Although po, nais kong basahin ni Brother Lito hanggang 5, 25, 1 hanggang 5, Brother Lito, ang Mateo 25. Sige. Mateo 25, 1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking kakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Okay. Kung kaya ko po ito ay magkakaroon po ito na pangalawang bahagi, pero alam niyo po sa actual nating buhay ngayon, naandun po tayo hanggang sa talatang 5 nang sabi na balam ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ang dito po sa talinhaga na ito ay alam natin na ang iglesia ang laging tinutukoy yung babae na inihanda na dapat ay dadatnan na walang kapintasan ay tumutukoy sa iglesia, sa atin na mananampalataya. Pero isang bagay po ang ating dapat na makita doon sa talatang 5, ang sabi, nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ang sabi po, merong 5 matalino, merong 5 hangal doon sa 10. Pero lahat po sila ay nakatulog. Amin po ba? Naantok po kayo? Hindi po masama yun. Alam mo bakit? Sa Biblia nga nakatulog pa silang lahat. Pero isang bagay po gusto ko lamang bigyan ng diin. Kailangan alam natin na tayo po ay kabilang doon sa tinatawag na katulad ni Jesus, tayo po ay isang babae, ang iglesia isang babaeng ikakasal na dapat madatnan na karapat-dapat doon sa kanyang pakakasalan ng nobyo. Basahin mo nga, Brother Rito, sumandali ang 2 Corinthians 11, verse 2. Second Corinthians chapter 11, verse 2. Ganito po ang sinasabi, nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinapakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ito po ay pag-aalaala na sinabi ni Pablo para sa mga mananampalataya. At ang kanya raw pong pag-aalaala ay katulad daw po ng isang babae na pinagtipan sa ikakasal na lalaki. At sino raw yung ikakasal na lalaki? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, pagka po pinag-usapan yung tinatawag na talinhaga o parable, we have to get the story from the story. Subalit isang napakahalaga pong babalikan natin ay ganito. Si Jesus po'y Hudyo at dapat nating makuha ang mga ibig sabihin nito in a Jewish context. Isang napakahalaga rin pong dapat nating maunawaan na
maraming mga Kristiyano, lalo na, bawa tayo rito, ay may mga binabasa tayo rito at sabi natin ay kapag nakita natin yung patungkol sa, halimbawa ay nagbigay ang Diyos ng paghahalintulad sa tayo raw po ay miskulang mga katulad ng ano ba yun? Vine, di ba? Tayo ay puno ng ubas at tayo raw po yung mga sanga. Eh kung hindi ka pa nakakakita ng puno ng ubas, parang ang hirap i-relate doon, di po ba? Yung just like ang magkaroon daw tayo ng kasing laking ng ano yun? Butil ng mustasa. Nakita niyo na po ba yun? Alam niyo ba na ba kung gaano kalaki o gaano kaliit yun? So kinakailangan for us to better appreciate it, kinakailangan magkaroon din tayo ng practical na exposure doon po sa mga bagay na yun. At ito po yung minsan ang limitation natin dito sa mga tinatawag na talinhaga. Halimbawa, parable of the fig tree o puno ng igos. Ilan sa atin na nakakita talaga ng tunay o yung sabi natin buhay na puno ng igos? At ako po ay napaka-excited nung yung pagpunta ko sa Israel. Ito yung mga puno na talagang itinatanong ko, nasaan ang puno ng sycamore? Nasaan ang tinatawag na, kasi yung olive tree, alam natin doon ang nagaling ang olive oil, tapos saan ito pinipress, napakahalaga na makita nito para po ito ay ina-appreciate natin. And that is why we are, yung sabi nga, ang pastor dapat ay nag-aaral at upang maibigay ang sabihin natin, malapit at madaling maunawaan na kaparaanan, lalo-lalo na sa atin na ibang-iba ang kapaligiran at kultura sa mga Hudyo. Bago po ko magpatuloy, tayo po sa mandaling manalangin. Panginoon naming Ama, sa oras pong ito kami lumalapit sa iyo. Makita namin ang kahalagahan na bilang iyong iglesia, bilang iyong mga pinili, kami Panginoon ay masumpungan mo naghihintay sa iyo. Salamat po Diyos na tunay sa iyong mga pagtuturo ay binigyan mo kami Panginoon ng kaliwanagan upang ang aming buhay ay maging praktikal sa aming pagsamba po sa iyo. Salamat dahil tunay, ikaw ay dakila at nais mo sa aming Panginoon kami ay masumpungan mo na walang kapintasan sa iyong pagbabalik. Naalin namin ang aming buhay sa iyo, ikaw o Diyos ang patuloy na gumabay, maglinis sa bawat isa habang hinihintay namin o Diyos na makaharap ka ng mukhaan. Ito aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isa po sa napakahalagang pinag-aaralan natin ay yung sa aklat po ng Ikalawang Pedro. Di po ba? Yung sabi sa Ikalawang Pedro 3. Pagbasa mo nga yung 8 sumandali, Brother Lito. 2 Peter 3. 2 Peter chapter 3, Doon muna sa verse 4 para maunawaan natin yung verse 8. Sige. verse 4. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ang malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Patuloy mo yan verse 9, brother. Verse 9, Okay. ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan.
Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Okay. Napakahalaga po ng mga nauna nating pag-aaral ay ating maunawaan. Ngayon, nung ibigay ng ating Panginoon ito pong tinatawag nating talinghaga o yung tinatawag na talinghaga tungkol sa 10 dalaga, ay nakita na natin na yung pong dalaga na dito ay tumutukoy saan? Sabi nga po ni Pablo na ang kanya pong pag-alaala para sa mga mananampalataya ay katulad ng siya ang nagbigay sa atin ng pakikipagkasundo sa isang lalaking ikakasal. We have to remember the church is what? The bride and Jesus is the bridegroom. But to better appreciate that, we have to appreciate it in the context of the Jewish culture. Kinakailangan pong maunawaan natin ito dun sa konteksto ng kultura ng mga Hudyo at paano nagaganap ang kasalan nung unang kapanahunan na yon. At yung po mga kapanahunan na yon, napakahalaga rin po na ating maunawaan na ganito. Bakit ang talinhaga na ito ay pinili ay 10 dalaga? Bakit hindi na lang sana 7? Di ba alam natin, 7 is the perfect number of God. Parang ngayon, sabi ko, baka nga yung nagpili ng GCQ, Kristiyano, at alam ang biblical reference ng 10, kaya ang pwede lamang sa pagsamba ay 10. Pagkatapos nung in-increase na, may 10 pa rin. 10%. Sa next Sunday nga po ay 10% na. Pero ngayon kasi, until now, ay covered tayo dapat ay 10 mananampalataya. Ngayon, ano ba ang kahalagahan? What is the significance of number 10 sa Jewish culture? We have to trace it back all the way from the beginning. Kanino po yun? Doon sa ating, yung patriarch na si Abraham. Si Abraham po sa unang pagkasulat sa Biblia, in Genesis 18:32, naroon nagugunawin ng Diyos ang napakasamang lugar. Ito po ay sa ngayon, present time, ay pinaniniwalaan, ay nasa vicinity, malapit po doon sa tinatawag na Dead Sea, the lowest part on earth. Ano po yun? Yung Sodoma at Gomorrah. May mga pictures pa nga po doon na sinasabi nila ay yun ang asawa ni Lot na naging haliging bato o na naging haliging asin. Pero isang bagay po ang mahalaga. Hindi po mahalaga kung nasaan pa yan noon. Pero isang mahalaga, may isang lalaki na nakipag-negotiate sa Panginoon. At sino po yun? Si Abraham. Ang tanong, ang sabi ni Abraham ay napakasimple. Nagsimula po siya sa negotiation. Isang magaling na negotiator ay si Abraham. Ang sabi niya, Panginoon, kung meron pong 50, nagsimula po siya sa 50 gugunawin niyo po ba ang lungsod? At alam po natin na ito'y nagbawas at nagbawas. At yung kanyang kahuli-hulihan na ang sabi niya, ipagpatawad niyo po ang aking pagiging mapangahas. Ang saan siya nagtapos, ang sabi ni Abraham, kung mayroon pong matuwid, may 10 matuwid sa lugar na yon, gugunawin mo ba ang lungsod? At ang sagot po ng Diyos ay hindi. Amen? Alam niyo po doon po ay nagpisimula yung pong makikita nating kahalagahan ng 10. At ito ay all the way po'y nadala hanggang saan po? Doon sa pag-aasawa ng kanyang anak. Pakibasa mga brother, Genesis 24 verse 10. Nung po si Abraham ay nagkaanak at yung kanyang anak ay hanapan na po ng asawa, ganito po nangyari. Basahin ang 24 verse 10. Genesis 24 verse 10, Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya nananalangin na ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib.
ako po'y makiinom sa isa sa kanila kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo. Iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong alipin si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Verse 15, hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroonan ng palon, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makainom?" "Aba, opo," sagot ng babae, at inalalayan niya ang banga hanggang uminom ang alipin. Nang ito'y makainom na ay sinabi pa ng dalaga, "Painumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila." Okay. Ito po yung mula kay Abraham, nakita natin, nag-negotiate siya sa Panginoon. At tumigil siya doon sa negotiation niya na kung meron pong 10 matuwid, gugunawin niyo po ba ang Sodoma at Gomora? At ang sagot ng Diyos ay hindi. Pero alam natin, to make the long story short, na ginunaw ang Sodoma at Gomora. Bakit? Dahil walang 10 matuwid. Amen po? Ako po'y nagpapasalamat ngayon at merong 10 at dagdag pa na patuloy na may threat ang COVID, pero alam natin, hindi yun natin nakikita, pero mas makapangyarihan ng Diyos natin na hindi natin nakikita, pero alam natin na ating nadarama. Amen? Ngayon, yung 10 po pala ay meron pong spiritual significance at ang Diyos din po mismo nagbigay noon. Noong itong Abraham na ito'y malapit ng mamatay, inutusan niya ang kanyang alipin na ang sabi niya, kinakailangan ng kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, ang mapangasawa, ay doon sa pinagmulan niya sa Ur Caldea, kaya inutusan niya ito doon. At nakita natin doon, yung anak ng kapatid niyang si Nahor, may anak, at yung anak noon, ito na, sino na? Si Rebecca. At kung ano ang kanyang pinanalangin sa Diyos, ay gano'n ang nangyari. At nakita po natin, ang kanyang pagpunta roon, ano ang kanyang ipinadala? 10 kamelyo na punong-puno ng regalo. Dowry system po kasi yun Para yung sa kanyang mapapangasawa, ay kanya po itong iririgalo sa pamilya. At para po mabilis ang istorya, lahat ng panalangin niya, yung darating na babae, pag siya'y pinainom at pati yung kanilang kamilyo painumin, yun na nga po yun. At pagkatapos po'y, anong ginawa ng alipin? Siya po'y nakituloy doon kila Rebecca at kasama po yung kanyang kapatid. At ano po nangyari? Nakita natin doon. Sinabi niya ang kanyang pakay at ang sabi, tinanggap siya. Pero ano po ang kahilingan lamang ng pamilya ni Rebecca? Again, lalabas yung number 10. Pakibasa mo, 24, brother Rito, verse 10. 24 verse 10. 24 verse 10. Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod at yung pagkatapos ng painumin ng kamelyo. Okay, sa verse 20, Okay. isinali niya sa painuman ang mga laman ng banga at pabalik-balik siya sumalok hanggang sa mapainuman lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga at inisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at 2 pulseras na pamulantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito tinanong niya, "Sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ng babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop." Pagkarinig niyo, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako
pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga at sinasay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong linaruan na lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang singsing at ang pulseras sa suot nito, nakita na niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kabelyo. Sinabi ni Laban, bakit nandyan pa po kayo sa labas? Tayo na po sa amin. Lalaking pinagpala ni Yahweh, nakahanda na po ang pagpapahinga ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Okay, brother dito, para lang ma-shorten, yung verse 55 ganitong sabi. So, nasaysay na ng lahat dun sa 55 ganito. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magparaan muna sila ng 10 araw bago umalis. Sinabi po ng alipin na kaya siya nandoon at pati yung tugon ng Diyos sa kanyang panalangin at sila po'y pumayag sapagkat ang sagot nga sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, yamang bagong ito'y mula kay Yahweh, wala kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong amo. At sino nga po yun? Si Abraham. Subalit ni-request pa po na manatili sila ng 10 araw. Ngayon, it has been established na mula pa doon sa buhay ni Abraham, napakahalaga po ng 10. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. And it is further established doon saan po, di ba, si Isaac. Nagkaroon ng mga anak si Isaac, di ba? Sino po? Sinong naging anak? Yung magkapatid. Isa doon ay si Jacob na ang naging pangalan ay pinalitan ng Diyos ng Israel. At ito pong Israel na ito, noong sila'y bibili ng pagkain sa Ehipsyo, ilang magkakapatid ang kanyang pinapunta. Pakibasa, Genesis 42 verse 3 na lang, brother, para mabilis. 2 verse 3. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Sa mga major na bagay po, it is significant and it is important sa mga Israelita, mula pa kay Abraham, ang alin po, ang 10. Bakit? It comes from God. It is further strengthened noong pong sa panahon na ni David. Si David ay nagkaroon ng kabigatan para magkaroon ng tinatawag na templo ang Diyos dahil siya nasa palasyo. Naroon po rin ang mismong bilang na pinabibigay o pinapagawa ng Diyos. Pakibasa, Exodus 26:1. Ito na po ay mismong ang Diyos ang nagbibigay ng bilang saan? Sa mga palamuti, kasangkapan na nilalagay doon sa tinatawag kong tabernakulo. Sige, brother, 26 verse 1. 26 verse 1 ng Exodo. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na ihinabi sa lanang kulay asul, kulay ube, at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Sister Pearl, yun pala, gagayahin natin yan, Gawa tayo ng kortina. At yung kulay na nandun, tapos 10 piraso, gagawa rin po tayo nun. Hindi po kasi, ayun po yung mismong bilang na ang Diyos ang nagsabi, kaya natin gawin yun. Yung mga kulay na yun, pwede rin naman nating magawa. Pero isang bagay po napakahalaga. Nung ang Diyos ay nagbigay ng utos, bakit hindi 12 yung utos? Ilan po yung utos? Yung Mosaic Law? Ilan? Hindi po ba siya? 10. 10. So, sino po ang pumili ng 10 na yun? Ang Diyos po, pati yung kanyang pagsusulatan. So, isang bagay ang napakahalaga. It has been established na talagang sa Diyos, kaya sa mga Jewish, sa kanilang kultura, ang 10 is always related saan po? Sa tinatawag na Jewish cultural practices. Number 10 is significant to them because it is God who gave that number. Further that, ito po ang titingnan natin para po lalo kayong makita nyo ang katotohanan. Pupunta tayo sa aklat ng Kronika.
Basta brother, yung pong load mismo at yung mga kagamitan doon, pakibasa mo ang 2 Chronicle chapter 4, ilagay, simulan mo na doon sa talatang 6. Ituloy-tuloy mo hanggang 8, at makikita nyo yung 10 na yan, magiging times 10 pa. Okay? 2 Chronicle chapter 4, Verse 6. verse 6. Nagpagawa rin siya ng 10 palangganang hugasan, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin at sa malaking kawa naman maghuhugas ang mga pare. Okay? Sige, tuloy. Gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto katulad ng... Yung pong, yung pong tinatawag po doon ay yung ceremonial cleansing. Bago po magkaroon ng paghahandog, maghuhugas po ng kamay. At makikita niyo po rito, ang ipinagawa doon sa templo ay 10 palanggana. 5 sa kaliwa, 5 sa kanan. Doon po sa Wailing Wall, the last remaining part ng Solomon's Temple, meron pa po doon na palanggana na bago ka pumunta mismo doon sa panalanginan, ay ikaw ay kasama po yun sa video na aking nakuhanan, pati yung aking sarili ng pagpasok ko doon. Pero ito, 10 pala yun ang ibinagawa. Okay? At sino po lahat ang nagbigay ng detalye na yun? Ang paggagawa po ng templo, ang sukat nito, ang disenyo na ito, lahat po yun ay galing sa Panginoon. Ano pa yung 10? Sige, tuloy, Brother Lito. Verse 7, gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto, katulad ng ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Pinalagay naman niya ang mga ilawang ito na sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Yung po mismo, yung pinakamalapit po doon sinatawag sa most holy place, meron ding 10 ilawan. So 5 sa kaliwa, 5 sa kanan. Sige, tuloy. Ano pa? Pagkatapos nagpagawa siya ng 10 hapak at ipinalagay rin sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa gawing kaliwa. Pagka po pinag-usapan yung hapag na yan, o table, hindi po yan katulad lang ng table na ganyan. Nakita po namin yung replica na lang yan, pero yung how enormous and how napaka-intricate and napakaganda ng pagkaka-decorate ng lahat ng yon. So, lahat na ito, makita natin, ang mismong bilang, hindi po si Solomon ang nagbigay niyan, ang Panginoon. At ang sabi, kaya nga po sa Jewish religious culture, number 10 is significant because it is nagmula po yan sa Panginoon. And even sa pasimula pa, kay Abraham nakita natin, ang kanyang negotiation sa Diyos, doon din siya nagtatapos sa 10. Ituloy. May bahagi dyan na yung 10 na yan, minultiply pa, 10 times 10. Sige. Nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto. Ilan daw po? 100 mangkok na ginto. Paano magiging 100? 10 times 10. Ganun po siya. So, kaya po sa Jewish, napakahalaga po kaya whenever we interpret the parable, we better appreciate it in the context, in the cultural perspective ng mga Hudyo. It is not, hindi niyo po yung sabi natin, bakit ba naging 10? Sabi ni Pastora Ani, kasi nung ako po'y nagbigay ng imbitasyon, linggong sambang 10. Bakit 10? Kasi nasa GCQ ang NCR. At ang sabi, ang panambahan ay 10. So it is predetermined ng nung AITF na 10. Pero ito rin po, somebody predetermined the number 10, and even that parable na ginamit ni Jesus sa New Testament, bakit 10 na dalaga? It is based on the cultural significance ng pagsamba ng mga Hudyo galing sa ating Panginoon, galing sa ating Ama, galing kay Yahweh, yung pong 10. Kaya, for better appreciation of all the parable, we need to look at it in the perspective, in the cultural reference ng mga Hudyo. At makikita po natin ito, lahat ay may batayan. Ngayon,
Doon po sa pagbabalik na ng ating Panginoon. Alam niyo po dito sa Jude, o yung Judas, isang kabanata lang po yan, sa 14, babasahin ko po sa wikang Ingles, ito po ang pagkasabi. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of His saints. Alam niyo po ay pagbilang ang pinag-usapan, even yung pong propesya dito, ay ano pong sabi? Abay, kung kayo, meron tayong isang kapatiran sa Davao, statistician po, si Ruel. At kaya nung kami ay nagkaroon nung isang linggo, nung tinatawag po na Zoom conference, pero hindi Zoom ang ginamit namin Google app. Ay ganito po, tinatanong siya kasi marami siyang post questioning the details o statistics ng DOH. Pero isa pong bagay ang dapat mong tatandaan. If you will hold on to this, medyo we better stand firm. Bakit? Mga kapatid ko, ilang bilyon ang tao ngayon sa mundo. Pero sa pagbabalik daw po ng ating Panginoon, it means, binuhay niya yung mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, pagkatapos po irarapture na niya yung mga buhay pa na Kristiyano, pero you better belong to that group dahil may bilang, ang sabi po doon, Behold, the Lord cometh with 10,000 of His saints. Ba nakakatakot po yun? In the second coming of Christ, may bilang. 10,000. With how many billions now as a population? Living. Pero, yung mga namatay na sumampalataya, kabilang pa rito, mga kapatid ko, 10,000 of His saints. But you have to understand, number 10 is significant. Kahit doon sa ipinagawa ng Diyos mula sa 10, minultiply niya 10 times 10, 100 mangkok. Relating that to what we have studied, tribulation will be a series of 7 judgment. We have the seal judgment, we have what we call the trumpet judgment. Kaya, 7 rin po yun. Yun po yung wrath ni Satan. At yung 7 trumpeta, sa huling trumpeta, doon magaganap ang rapture. Pero, yung pong panghuli, yung sinasabi pong bowl judgment, kaya kahit doon sa, sa templo, ang pinamultiply ng Diyos ay yung, yung mangkok. But you have to understand, kung ikaw ay magiging statistician and actuarian, what is the percentage that you will belong to that? Coming from all the numbers of living, yung mga buhay, at yun ay mga mananampalatayang buhay, at yung ding mananampalatayang bubuhayin mula sa mga patay, pero ang ibinigay na bilang dito po'y napakahalaga. And Enoch also, you have to understand, ito pong si Judas, he started from the very first person who has been raptured. At sino yun? Si Enoch, at ang sabi niya, and Enoch also, the 7 from Adam, prophesied of this saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of His saints. 10 is not a coincidence whenever it is written in the Bible. 10 is important to the Lord. It has a significance as far as religious, and cultural importance to the Jewish people. And when Jesus gave, no ibinigay ni Jesus ang parable na ito, ibinigay niya yung napakahalagang bilang 10. At ito rin po dapat natin makita. Basa verse 5, brother dito, ng Matthew 25, verse 5. Matthew 25 verse 5.
Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Mga kapatid ko, inantok sila. Minsan po akala natin, ang inantok lamang ay yung 5 na tinatawag na hangal. Hindi po. Even yung kasama, yung 5 na matatalino, ang sabi dyan, sila pong lahat ay inantok. Pero isang bagay po ang ating tatandaan. If we are waiting upon the Lord, what is your condition now? Kung ikaw ay naghihintay sa Panginoon, ano bang kalalagayan mo? Ikaw ba'y isang Kristiyano, inaantok? Ano niyo po kayo nung medre pa ako? Ang isang pang-asar o pang-sabon ng aming mga boss ay ganito. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo na-hit ang target mo, yung tinatawag na quota? Wala ka kasing ginagawa. Natutulog ka sa... Ewan ko kung anong klaseng pansit yun. Pero ang dami, walay ka yan natutulog sa pansitan. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yun. Pero bakit? Hindi natulog pa sa pansitan talaga? O dahil sobrang sarap ng pansit, pagkatapos ng kumain, siya inantok. Pero ayun po ay idiomatic expression na naririnig ko na ano ibig sabihin. If you are not on top of the situation, hindi mo alam kung anong nangyayari, kasi kung saan kaya sira-sira ang iyong palatuntunan sa iyong buhay, natutulog sa pansitan ang tawag sa iyo. Pero dito po, ang sabi, hindi po lamang yung 5 ang natulog. Ang sabi, all of the virgins here, what? Lahat po sila ay nakatulog. Alam niyo po, habang hinihintay natin ng Panginoon, it is better for us to always appreciate yung kabutihan ng Diyos. We should not find fault to one another. Bakit? Because lahat po tayo may kapintasan. Pero isang bagay po mahalaga. Kung ikaw ngayon, you are now in slumber, you may be sleeping, yun ang maganda. Pwede kang magising. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gising ka ba? Wala na po yung hoy gising Diba? Sa ABS-CBN yun di natin alam kung talagang makigising ulit yun. Pero isang bagay po ang mahalaga. In any situation, anumang sitwasyon mo ngayon, maaaring ka ay naantok, maaaring ang iyong pagiging buhay Kristiyano ay kung ikaw man ay natutulog, pero ang maganda kasi doon ay pwede kang magising. Ang sabi ni Brother Joy, ang pinakamahirap gisingin ay sino? Yung gising. Dahil Jay, ang tagal niyong kinakatok pare, dadaan na to. Kaso, sabi bibigyan naman mga isang oras, isang oras nga siya naghintay, tapos doon, naka-schedule yung pag-gising kasi ang hirap gisingin ng gising. Sabi niyo pa yung nagtutulog-tulugan. Pero, ang isa pong maganda, right now, if you know you are in slumber, you are sleeping, wake up. Dahil yun mismo ang panawagan ng Panginoon. Wake up, you sleeper. Kinakailangan tayo mag-desisyon, gigising tayo. Habang may panahon pa, habang hindi pa dumarating, yung nobyo na ikakasal. At isang napakaganda po dito ay kahit sila po lahat ay nakatulog, ang isa po maganda po rito, sila po rin lahat ay mayroong ilawan. Amen? Amen ba? Merong ilawan. Again, for better appreciation that nakalimutan natin dalhin yung inuwi kong oil lamp galing Israel. Gawa po yun sa clay. Yun po ay miniature. Kasi sa Israel po, mayroong 2 klaseng ilawan. Ang isang ginagamit sa kasalan ay katulad po, imagine niyo yung genie, di ba may genie? Mayroon siyang inihimas na, ewan kung anong tawag doon. Putulin nyo lang yung haba noong parang sa tahurin na ganoon, para na po yung oil lamp ng mga Israeli na nilalagyan lamang ng, tapos may butas siya rito, doon inilalagay yung, ano ba yung tawag doon sa kandila, yung mitsa ng kandila, na doon po yun, para kumukuha siya ng olive oil sa loob. At yun po'y hawak-hawak, yun po ang ginagamit dito kasi meron po isang ilawan na yung parang torch na inilalagay sa labas.
Meron din po sila isang ganong ilawan. Ito po yung ilawan na ano, na pwede mong dalhin, pero at the same time, you can also bring along with you yung tinatawag po container of additional oil. Para pag naubos yung hawak mo doon sa yung lamp, merong mailalagay kang oil. Lahat po sila ay mayroong ilawan. Lahat po sila ay may langis. Lahat po sila ay naghihintay. Lahat nga rin sila ay nakatulog. Pero noong pong, sabi doon ay naantala o hindi agad dumating yung nobyo, yung ikakasal. Ano po, yung pong matalino ay meron pang langis. At isang bagay po binigyan din nila rito, hindi lamang may langis, sila po ay handa. Alam niyo po, there's nothing wrong. Tayo bilang mananampalataya, bumagsak. Pero huwag kang manatiling bagsak. Tumayo ka. Amen? Kasi wala naman po perfectong tao. Ako po, isang natutunan ko dahil ako'y kalbo na, ganito lamang. There are times it's easy to find fault to others. Pero the best for you as a person is find what is good from that person. Kasi pag ang hinanap mo ay yung kanyang kapintasan, pati ikaw matataniman ng di ba? Naiinis ka, di ba? Ganyan. Pag naiinis ka, sinong kukulbot ang mukha? Ikaw rin naman. Di ba? Sinong tataas ang BP? Ikaw rin naman. So, ang tingnan mo na lang ay yung magaganda. At pag tingnan mo yung maganda, ay at secondly, you have to understand na maaring hindi ka mahina sa area na yon na hinahanap natin sa iba, pero may ibang area na mahina ka. Because we are all, sabi natin, we are all a flawed person. Meron lahat po tayong kapintasan. Pero ang isang maganda po ay hanapin natin kung anong maganda sa isa't isa. Amen po ba? Amen? At ikaw ay, you will live happy. Amen po? Minsan may mga tao na nakakasakit sa atin. Minsan kahit ating kamag-anak, kapatid natin, kapatira natin. Pero isang bagay po magandang solusyon. Sabi lagi sa akin ni Sister Jane, napakasimple. Yet, alalahanin mo, sabi niya, ang mga mabubuting bagay na ginawa na nila. Maaaring nagkamali sila ngayon, pero alalahanin mo yung mabubuting bagay na ginawa nila. At pagka po may nagpaalala sa'yo na gano'n, parang pinupusan ng tubig. Oo, ma'am. Ngayon, nagkulang siya. Pero dati naman yun. Amen po ba? Amen? Kahit sa mag-asawa. Alam nyo ay minsan, ang aking pong misis, talagang isa lalambingin niya ako. At yung paglalambing niya napakasimple. Yung bang tinatawag na parinig, sabi niya, alam mo, hindi ko may touch yung kamay ko eh. Alam mo ano ibig sabihin mo? Ay, ibig sabihin nun, magpapahilot siya ng likod ko. At tatanungin ko na siya, Mami, anong gusto mo ihilot ko dyan? Yung bangkating ko o yung lamis? Kasi, pero ngayon ang problema ganito, araw-araw yun. Pero kahit araw-araw yun, ang kanya laging pasakalye, ay ganun. Ayaw niyang diretsuhin. Ay, sabi niya, hindi ko maabot yun. Bakit? Ang sagot mo. Alam ko na yun. Pero laging ganun lang siya. Hindi siya kagad nagsabi, tututip mo likod ko. Hindi eh. Laging ganun lang. Gusto niya na ikaw ay mag-usap. Pero alam niyo po, kahit pa araw-araw siyang magpahilot, pero dahil sa yung bang araw-araw din niyang kabutihan at pagmamahal na ibinigay sa amin sa bilang pamilya, you will never go tired na maghilot na ganyan, na kahit pangawit na yung hinlalaki mo, dahil meron siyang gusto, needing po ang tawag doon, yung hinlalaki lang. Ayaw niya yung hilot na marami, gusto niya needing lang. Bakit? Kasi marami siyang tanim.
Ano po ibig kong sabihin? Nagtanim ng pagmamahal sa amin, sa pamilya. Kaya anumang panahon at pagkakataong siya'y may hilingin, nakakailanganin namang magsakripisyo ka para sa Kanya, ang dami mong tututin. Amin po. Kaya po mga kapatid, huwag niyong hahayaang mataniman kayo lagi ng hindi maganda. Dahil sa may pagkakataon, ngayon po'y magagamit niyo for your own good. Kasi ang titingnan mo sa Kanya, maaaring siya'y nagkulang ngayon, pero alam mo, yung mga panahon na ito, these people are so faithful na maaaring sila ngayon, yung sasabi natin, hindi maganda ang tono, hindi nasa maganda ang sitwasyon, pero tandaan mo, all through the years ng mga kabutihan ng mga yan, dapat ang i-magnify mo yung kanilang mga nagawang kabuti. Amen po. And you will live happily ever after. Bakit? Kasi alalahanin din. Pagka ang i-magnify mo talaga ay yung hindi maganda ngayon, ay, naku, mamumuti ang buhok mo. At pagka sila po yung kasama ko, laging pinag-uusapan pagputi ng buhok. Ang sabi ko sa kanila, alam nyo, pasalamat kayo, may buhok kayong pumuputi. Dahil darating ang panahon, kapag wala na kahit puputi dyan, sasabihin mo, Lord, kahit $100 ang bawat isa na yan, huwag mo lang ilaglag. Pero alam niyo po, just have to look and focus on that. At ito pong ating nakita dito. Lahat, all the virgins fell asleep. They have all something in common. They were all virgins, they had all the lamp, they had all the oil, they were all waiting, and they all fell asleep. But, yung 10 na ito, binigyan ng kategorya. 5 ay matalino, 5 ay hangal. You can make a choice to wake up. But when you wake up, make also a choice to belong to the wise. Amen? Kasi meron namang nagising nga, pero nagising dahil para ipagpatuloy yung sabi nga po natin, kinakailangan, dito nagkaroon na ng kategorya. 5 ay matalino, 5 ay hangal. Tandaan po natin, binasa ni Brother Lito yung verse 9. Pakibasa mo yung verse 9 ang 2 Peter 3, 2 Peter 3 verse 9. Ulit. 2 Peter chapter 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. O huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili. Brother Lito, 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Okay. Tandaan po natin, the parable of the 10 virgins is a parable about the coming of Christ, about the last days. At doon sa parable na ito, talinghaga na ito, nakita natin what is in common to all of them. They all were virgins, all had lamps, all had oil, all were waiting, and all fell asleep. Pero nung kung sila ay nagising, nagkaroon ng demarcation line. Nagkaroon ng 2 kategorya. At ano pong sabi? 5 ay matalino, 5 ay hangal. Bakit? Ang pagkakaiba na po ay sa pagkakaroon ng oil. Ang sabi ng Biblia, kaya kung hindi po bumabalik ang Panginoon, ay hindi dahil sa hindi siya faithful sa pangako niya. Ang sabi ni Jesus, mawawala ang langit at lupa, subalit naman sa kanyang salita hindi magkakabula. Pero napakalinaw, nais ng Diyos
na ang makasalanan ay makapagsisi. Be wise. Kung ikaw ay nasa kalalagayan pa ng hindi pagsunod sa Panginoon, wake up and follow the Lord. Huwag mong hayaang madatnan na sa pagdating ng Panginoon, na mapapag-aralan natin ito sa isang linggo, na ang sabi ron ay ang kanyang pagbabalik ay unannounced, unexpected. Walang nakakaalam nito. Again, itas ay reference dun sa tinatawag po na Jewish wedding, na yung pong nobyo, he will snatch. Yung pag-snatch po na yun, hindi katulad nung alam natin nag-snatch na tumatakbo, hinahaltak na lang, hindi po. Yun po ay meron pa silang tinatawag na parang Santa Cruzan, yung box na ganyan na doon ilalagay yung nobya at ito'y papasanin ng 4 na lalaki at ito'y kukuhanin ng nobyo upang dalhin to a secret place. Pero isang bagay po ang napakahalaga dito. When you wake up in the right category. Wake up in the category of wise. Why? Because the wise follow the commandments of God. The wise follow what? Ang sabi nga ay, the words of God. Kaya it is a light unto my feet and a lamp unto my path. Be wise. Kapag po alam na natin, gawin na natin. At yung sinasabing katotohanan na yun, they all fell asleep, but there was a difference nung na po, doon sa bahagi ng verse 6 pababa, because the category now becomes a wise and a fool. Be wise. Choose the way, the truth, and the life. That is Jesus Christ. Pagpapatuloy po natin ito sa isang linggo para mabigyan po ng mas lalo pang cultural and biblical importance yung ating pong pag-aaral. At we still be talking about the last days, and sabi nga po ay how to prepare to the coming of the Lord and use the parable of the 10 virgins. Make a decision. You may fall asleep, but when you wake up as a wise and not a fool. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil tunay, Ikaw ang Diyos ng katotohanan, Ikaw ang Diyos ng kaliwanagan. Hayaan mo ang iyong mga salita ay magbigay, Panginoon, sa amin, O Diyos, ng liwanag sa aming daraanan, kaunawaan sa iyong mga kalooban. At dahil dito, O Diyos, kami ay magiging matalino upang piliin at sundan ang daan, Panginoong Diyos, na Ikaw mismo, Panginoon, ang nagbukas. At tunay sa lahat ng iyong pangako, maging ang mga hula, Panginoong Diyos, na aming nakita, ito'y maging daan, kaparaanan mo, upang kami ay tunay. Ngayon pa lamang, O Diyos, ay gumising sa iyong mga salita, sa iyong mga katotohanan, sa pagsunod sa iyong kalooban, at ikay maluwalhati sa aming buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng